Isa ka bang Filipino senior citizen na nahihirapan sa pag-register online sa database ni NCSC? Bakit nga ba kailangang mag-register? Kinakailangan ba talaga at ano-ano ang mga benepisyo? Yan ang ating tatalakayin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na to. At you can be a member dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button. So sa dinami-dami ng mga nagrereklamo at nagbibigay ng negative comments hinggil nga po dito sa requirements ng National Commission of the Senior Citizen dito sa Pilipinas, or yung tinatawag natin na NCSC, na kinakailangang magparehistro online sa database ni NCSC ang lahat ng mga Filipino senior citizen, no, maging SSS pensioner man yan or indigent senior, lahat dapat ay magpa-register, no, bago magtapos ang 2023. Well, in fact, meron po yung memorandum order na kailangan pong magpa-rehistro nga po sa database ni NCSC ang lahat ng mga senior citizen. Online po yan mga ka-vlogs. So ang komento naman po dito mga ka-vlogs, dahil online nga po ang pagparehistro, so ang gagamitin po natin ay cellphone, laptop, computers, no, mga gadget, para tayo maka-access sa database website ni NCSC. And kinakailangan din po ng internet or malakas na data. So yan po yung mga requirements para makapag-register. So, ang problema dito, dahil napakarami naman pong mga senior citizen na hindi po gamay, hindi po marunong gumamit ng gadget, hindi po marunong mag-online, hindi po marunong mag-online registration sa NCSC. Yun yung mga problema, no? Lalong-lalo pa, yung ating mga senior citizen na yung 70s, 80s, 90 years old, no, kalimitan sa mga yan ay hindi na talaga malinaw yung mata sa pagpaparehistro online. Hindi na po talaga nila alam yung paano magpa-register, no, yung mga pasikot-sikot. Kasi kung nakikita po natin yung mga hinihingi na mga detalye pag fill up online sa NCSC database, ay napakarami pong hinihingi na detalye, no? Tama po ba ako sa mga nakarehistro na dyan? Naranasan nyo ba na nalilito na kayo sa mga hinihingi doon sa mga pinifill upan sa NCSC registration? Napakarami talaga. So ang iba hindi na natapos or hindi matapos-tapos dahil hindi nga po nila talaga alam or nahihirapan sila sa pagpaparegister, no? On the other side ay nahihirapan din yung mga senior citizen na nasa mga liblib na lugar, malalayong lugar, na hirap na makasagap ng signal, na walang internet. So isa yun sa mga problema. Then meron din mga senior citizen na walang gadget. Hindi naman po lahat ng mga senior citizen ay gumagamit ng telepono, ng cellphone at iba pang mga gadget mga ka-vlogs. So napakaraming balakid talaga sa online registration ni NCSC. So napakaraming napakaraming mga negative factors na kailangang i-consider, and kailangang isa lang alang ng ating NCSC, no, mga namumuno sa NCSC. So hindi ko na mabilang talaga ang napakaraming
nagme-message sa ating official Facebook page, nagme-message sa ating YouTube channel, no, sa ating mga videos nagko-komento na puro mga suggestion na dapat ay hindi gawing online registration. So, for me naman ay hindi na po talaga dapat ginanito or ginawang online registration. Kasi dapat ang ginawa po ng NCSC, since meron naman pong record ang lahat ng mga senior citizen, no, sa OSCA or the Office of the Senior Citizens Affairs. So, ang gagawin lang dapat ni NCSC at ni OSCA ay i-transmit lamang po, no? From OSCA, i-transmit niya ang lahat ng mga records, lahat ng mga personal information ng lahat ng mga senior citizen papunta kay NCSC. So for me, dapat yun yung gagawin ng dalawang ahensya na ito, no? Ni OSCA at ni NCSC. Kasi by January next year ay si NCSC na nga po yung mamumuno sa lahat ng mga benefits, mga pangangailangan, mga concerns ni senior citizen. So, hindi na siya longer kay OSCA. So, meron namang record sa OSCA, yun yung pinakapunto talaga. Merong record kay OSCA. Ang gagawin lamang ni NCSC is hihingin po yon kay OSCA para matransmit sa kanila. Yan yung dapat Hindi na dapat ginawang online registration kasi personally, na-experience ko din kasi ni-register ko yung father ko. And after that, I tinry ko siya na i-verify, no, sa website ni NCSC. So, hindi po siya, cannot found po siya. So, isa din yan sa problema, no, yung pag-verify na wala pong record, cannot found. So, ewan ko ba, medyo may problema sa database ni NCSC. So, for me, personal opinion ko lang naman kung sang-ayon din po ang ating mga senior citizen na nanonood sa video na to ay dapat ay hihingi na lamang po ni NCSC yung personal records ng senior citizen doon kay OSCA. Pangalawa namang option, no? Merong pangalawang option na nakikita ko personally. Ang pangalawang option, bakit hindi gawin ni NCSC yung ginawa ni National ID, no? Kung saan bawat barangay or per LGU ay maglalagay sila ng mga site, no? NCSC site, kumbaga, kung saan doon pupunta ang mga senior citizen at merong tauhan ang NCSC na sila na ang magre-register sa lahat ng mga seniors. So, dapat gawin yan per barangay, no? Per barangay, para hindi na po talaga nahihirapan ang mga senior citizens sa pagpaparehistro online sa database ni NCSC. So, magandang option yan, no? Magandang suggestion na pupunta si NCSC per barangay. Yun yung gagawin nyo kung gusto nyo lang naman, no? Para siguradong lahat ay makakapag-register. Kasi kung nakikita mo sa website ni NCSC, as of now nasa mahigit 3 million pa lang yung registered na senior citizen. So hindi pa siya nangangalahati, no? Kasi as per PSA ay meron pong tinatayang 8 to 9 million na mga senior citizen ang nabubuhay ngayon dito sa Pilipinas. So yung dalawang option na yon ay dapat isa lang alang yon ni NCSC, no? Kasi totoo naman talaga na medyo pinapahirapan ng ating mga senior citizen sa kung ano-ano mga registration ang ginagawa, no? And then sa totoo lang, napakaraming registration ang ginagawa, napakaraming registration ang hinihingi, pero kulang na kulang sa ayuda, kulang na kulang sa pagbibigay ng benepisyo. So yan yung totoo. So kawawa naman po ang ating mga senior citizens. Sana'y kahit pa paano ay sa paglipat ng pamamahala ng senior citizens sa NCSC
ari naway ay mabigyan po or mabigay ang nararapat naman po sa ating mga senior citizen. So yun po, kung ano po yung mga suggestion nyo, ano yung maikomento nyo, kung sang-ayon ba kayo sa ating pinag-usapan, ay maaari nyo pong i-komento sa comment section na nasa baba. So sana'y naging gabay ang video na to, and kahit pa paano ay nabigyan ko po kayo ng konting idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba, at huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyong i-komento sa comment section na nasa baba. At you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!